Hello guys, welcome to my blog. This is Jo. Now we are talking about my holy grail skincare tips, etc. But before we proceed, just want to share with you some tips. Let's go! Tip number 1. Sa mga bago palang gagamit ng isang produkto o ng isang skincare, kailangan alamin muna natin kung ano ang skin type natin. Ano-ano ba yung mga skin type? Meron tayong combination skin. Combination skin kapag ang T-zone and then both side ng cheek natin is dry, combination skin ka. Tapos kapag ang skin mo is buong face is oily, you have oily skin. And then, kapag oily skin ka, makikita mo, visible ang pores, acne prone ka. Kapag naman dry skin, kapag ang skin mo is, buong mukha mo is dry. Dry skin, visible yung mga lines and wrinkles natin, and then worse, nagpi-flaky, ibig sabihin, dry skin ka. And then kapag ang skin mo is normal skin, hindi ka dry skin, hindi ka oily skin, ibig sabihin you have normal skin. Ang huli is sensitive skin. Ang sensitive skin, kapag ang skin mo sa face is konting lang, is nagre-red, and then tinutubuan ka ng konting mga rashes, and then minsan acne prone ka, you have sensitive skin. Better sa mga ganito, magpa-consult muna sa doctor. Magpa-consult muna sa dermatologist bago ka gumamit ng skincare na aangkop sa'yo. Doon naman sa mga gumagamit na ng skincare o may mga ginagamit ng skincare, mas maganda kung bago ka magpalit o gusto mong magpalit ng isang produkto or ng skincare na ginagamit mo, kailangan 3 to 7 days, stop mo muna yung dati mong ginagamit na skincare para hindi tayo magkaroon ng komplikasyon. Ngayon, pag-uusapan natin is yung Holy Grail skincare ko. Gusto ko sana sa inyong i-share kung ano-ano ang mga ito. Number 1 step of my Holy Grail skincare. Number 1 is cleanser. I'm using this one, a Some by Me Bye Bye Blemish Bubble Cleanser. Ano ba yung nagustuhan ko sa product na to? Nagustuhan ko dito, less hassle kasi once na inilagay mo siya sa face mo, kusa na siyang nagbabubble. And I love about this product is yung scent niya, yung citrus scent niya. Like this one. When you pag inilagay mo siya and then nirub mo siya sa face mo, ayan. Ayan guys, nakikita nyo? Konti-konti siyang nagbabubble. Ganyan na ganyan yung magiging effect niya. Ganyan na ganyan yung magiging niya kapag nilagay mo siya. Kusa na siyang nagbabubble. And then deep down kasi siya hanggang sa pinaka second layer ng skin natin. Nalilinis niya yan. At saka yung ingredients niya, niacinamide and Luja extract. Ayan siya guys. After nyan, I using this everyday. Ginagamit ko siya araw-araw, twice a day, sa umaga at saka sa gabi. Some by Me Bye Bye Blemish. After this, since pinakita ko sa inyo yung ginagamit kong cleanser, Some by Me, tatanggalin ko siya nito, ni Bioten, Micellar. Ito gusto ko to, bakit kasi mild lang siya. Alam naman na natin, double cleanser siya. May mga
ano kasi na hindi kayang tanggalin o kayang i-remove ng cleanser natin na nagagawa nito ni micellar. Like, una na yung makeup. And then yung mga excess dirt. Ilalagay lang natin siya sa cotton pad. And then after, alternative siya ng water. Pero this one is better to to wash ng tubig talaga. Rinse off mo talaga siya ng water. Pero instead nandito ako, ito muna yung alternative na gagamitin ko. So, micellar water. Pinakita ko lang sa inyo kung paano siya. Ayan guys. And then after nun, part pa rin siya ng double cleanser. Gumagamit din ako twice a week ng scrub. And then I'm using this one. Deoprost Green Caviar Peeling Gel. Twice a week lang siya ginagamit. Twice a week lang siya. Bakit twice a week lang? Scrub kasi siya. Kapag is magdadry ka. Kapag ginamit mo siya everyday. Pero this one is mild lang siya. Green Caviar. Suitable din to for mga sensitive din ng skin. So, using this twice a week. Part siya ng double cleansing. After this, second, yung toner. Toner, bakit? Ano bang nagagawa ng toner? Si toner, ito ay using this one. BYS Skin Papaya Brightening Toner. Na-notice ko dito sa product na to, ang bilis mag-glow ng skin ko. And then yung mga uneven skin tone ko, nalalight niya. Ano bang nagagawa ng toner? Napaka-importante ng toner sa basic skincare. Kaya siya nasa middle Kasi si toner, siya ang nag-a-absorb or nagsiset in ng lahat ng mga skincare na ginagamit natin. Like yung mga essence, serum, ampule, and then yung mga moisturizers natin. And then, napakahalagang part niya na kailangan gumamit ng toner kasi si toner ang nagre-remove ng dead skin cells natin. Lalo na kapag nagkakaroon na tayo ng edad, nag-i-slow yung metabolism natin and yung skin natin, kumakapal siya. Dapat, ika 28 days nagre-renew yung skin natin. Kaya lang minsan kasi dahil humihina yung metabolism natin, hindi siya nagre-renew ika 28 days. Siya ang nagre-remove nun. Siya ang gumagawa nun. Kaya kailangan gumamit tayo ng toner. And then, after nito, eto matagal ko na itong ginagamit. After toner, I'm using this one. Second is yung sunod is yung eye cream. Ito ginagamit ko. Yung eye cream ni BYS Skin. Sa eye cream na to, marami tayong makukuhang benefits. Meron siyang brightening effect. Dahil meron siyang vitamin C. At ang kagandahan, meron siyang niacinamide. Alam naman natin na niacinamide, marami tayong pwedeng makuha ng benepisyo doon. Ginagamit ko siya day and night after toner. Pero yung iba kasi ginagamit siya after na ng serum. Pero kasi sa akin, better gamitin siya ng after mo maglagay ng toner. Bakit? Kasi ang part ng eyes natin is very sensitive and then mas manipis siya kumpara sa skin natin dito o sa skin natin sa face. Mas manipis ang eyes. Kaya mas maganda siyang gamitin
before ka maglagay ng toner o bago ka maglagay ng serum and then moisturizer. After nyan, using this one, ito yung serum na ginagamit ko, Skin Doctor. Ito is advanced care cosmeceutical product. Pinag-aralan talaga to, dermatologist and then surgery. Collagen yung ginagamit ko na serum. Collagen kasi mabilis siyang magkapagpagulo ng skin and then anti-aging siya. Less yung mga lines and wrinkle natin and then firming. And then makapagpaglow ng skin natin. Tapos, kung mapapansin nyo, meron siya mga pearl. Ito, hydrolyzed pearl siya. Once na tinouch mo siya sa skin mo, nag-a-absorb siya ng sa skin natin. And then, pass-absorbent siya. Yun yung nagustuhan ko sa serum na to. Using this one, day and night. After serum, using this one, sunod ko yung moisturizer ko. Moisturizer ko is kay Sambay Me ulit. Yung Yuja Niacin Brightening Moisturizing Cream. Yung gustong-gusto ko dito sa cream na to, alam mo yung pagka-cream niya is hindi siya creamy talaga. Gel type yung pagka-cream niya. And then, napaka-fast absorbent niya. Wala siyang, kung ano is para siyang mga serum type. Ganun siya na moisturizer. And then, ang bilis makapagpaglow ng skin. And then yun nga ang gustong-gusto ko sa kanya yung scent niya, yung citrus scent niya. Bukod dun sa may niacinamide siya. Alam naman natin niacinamide is napakagandang ingredients talaga yan para sa skin. Niacinamide, maraming benepisyo na makukuha. And then after nito, ginagamit ko siya twice a day, day and night, after ko maglagay ng serum. And then after ng lahat ng yan, pinaka-last ko is yung sunblock. Sunblock ko, using this one, kay BYS Skin, yung Vitamins C Orange Sunblock. Kay BYS Skin. Alam mo, gustong-gusto ko talaga yung mga citrus scent. Ang bango-bango. Nakaka-relax yung scent ng mga ganong klaseng skincare. Yung scent na pinaka gusto ko, at saka ang nagustuhan ko dito is gel type siya. Gel type siya na once na inalagay mo siya sa skin mo, napaka-fast absorbent niya. And then, alam mo yung glowing yung skin mo, kasi meron din siyang vitamin C. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Sunblock to, SPF 50 na siya. PA++. More than SPF 50. Try nyo to guys, sobrang ganda nito. BYS Skin, Orange Brightening Orange Vitamin C Sunblock ni BYS Skin. Sobrang ganda nito guys. Ngayon guys, na-share ko na sa inyo kung ano-ano yung mga skincare na ginagamit ko, yung basic skincare na ginagamit ko. Sa mga susunod nating vlog, kung ano yung pwede kong kaya o kung ano yung kaya kong i-share sa inyo, i-share ko sa mga susunod nating vlog. Maraming salamat guys.